happy 10 years anniversary for us. Happy anniversary, dear. Open it. 10 I years. cannot open. Oh, may open. Open it. And, ta-da! Tadaan, mga nanay, mayroon kaming 10 years wedding anniversary na gift si Daddy It Tim. says Genevieve and Tim on it. Yes. My Oh. one and only love. Ito yung ano ko mga nanay. Ito yung una niya bigay sa akin. Ito naman yung sa ngayon. Oh, ay, ang laki mga nanay. Ang laki kasing laki ng mukha ko. Thank you, Daddy. You're welcome. 14 years wedding Anniversary. anniversary for us. Okay. Messi? And it goes on the other hand. This one because There's something I fit two on it. mga nanay daghan-daghan kong ring. Ayan. Mag-impake ako mga kananay dahil aalis kami this weekend, no? So, mag-celebrate kasi kami ng 10 years wedding anniversary namin ni Tim. Kaya, si Daddy Tim gusto niyang kami ay aalis at mag-getaway ng how many days mga kananay, no? Para i-celebrate nga yung wedding anniversary namin. So, yan. Naka-reserve na lahat mga kananay. So, ngayon mag-impake na ako para sa aming gagamitin. At ito na nga kami maglalakbay na papunta doon sa Charleston, South Carolina. At doon kami mag-celebrate ng aming 10 years wedding anniversary. Oy, ang bilis mga kananay, dumating na kami dito. Nakikita niyo ba yung sa unahan? Ayan, ang ganda yung bridge na yan. Habang pinagmasdan ko yung bridge na yan, naalala ko ang flood control sa atin. So, ang ganda ng mga tanawin dito, dagat ito dito, no? So, maaliwalas sa sa damdamin pagtingnan, nakakawala ng stress. Ayan. So ito na nga, malapit na tayo dito sa na ito, yung bridge niya. Itong bridge niya na ito ay ito siya, parang historical ata din ito. Kung titingnan mo, ang ganda ng pagkagawa talaga kasi ang ilalim nga naman yan ay dagat. Ay mayroon pa silang bridge doon sa kabila na pag dumaan ang barko ay tataas ang tawag doon. Parang siyang remote control na na bridge. Pero ito, tingnan nyo naman ang yung niya, yung materialis, o parang sa tingin ko talaga ay sobrang talaga tawag doon, sobrang tibay. Tapos ang ganda doon sa sa gilid, pwede ang mga tao dito mag-jogging. Oo. So, 'di ba? Dito naman ay yung mga sasakyan, doon sa kabila naman ay ang mga taong gustong mag-jogging at magpaganda ng kanilang katawan. So, ayan yung ilalim diyan ay dagat. So, kumbaga tumawid tayo sa dagat. Sila dito, pagdating diyan sa unahan, marami talaga silang punong kahoy. Hindi nila tinutumba ang punong kahoy nila. Ang punong kahoy nila dito ay inaalagaan nila at nililinis yung sa ilalim. So, ang ganda talaga sa mata, tawag doon, malamig sa mata kung titingnan. So, ayan, pupunta na nga kami dyan sa hotel na kung saan kami mag-stay. So, ito na yung papasok talaga doon. Dumaan na kami doon sa gate nila at yun. Tingnan nyo, ang paligid ay may mga punong kahoy at ang ilalim ay napakalinis. So, dito, maganda ang tanawin dito sa sa hotel na ito. Gustong-gusto ko, and I'm glad na ito ang napili ng asawa ko na kung saan kami pwedeng mag-stay. So ito na nga, dumating na kami dito at sa sunod nito kami mag-check-in na. Diba? So maaga pa kami pero nakapasok kami kaagad. So maganda kasi means talaga 4 o'clock afternoon ang dapat check-in. Ang ka-traffic kaya dumating kami kaagad. Pagdating dito ay nag-unloading. Kumuha pala ng bagay si Daddy Tim at ina-unload ang aming mga bagahe. Ayan, karamihan dyan, yung maliit na bag ay kay Mateo laruan. Hindi ko alam kung bakit ang dami niyang dalang laruan. Hindi naman yan makapaglaro talaga ng dahil kami ay lalabas. So ayan, tapos nang ina-unload ni Daddy Tim at pinapark niya ang sasakyan. Sabi ko sa kanya, magpark ka kung merong empty dyan sa pinakaharap, parang hindi na tayo lalayo pa, of course. And then, naka-check-in kami kaagad. Ang aga-aga pa, palang ata, mga 1 o'clock pa lang. Dapat sana alas 4 yung pero pinapasok na kami siguro. Malinis na yung kwarto. So, ayan,
push ng push si daddy sa yung sa buggy, at si Matthew naman ay nakasunod lang. Dapat sana sasakayan siya, sabi ko wag na kasi nga loaded na ang buggy. So ayan, at dumating na nga kami sa room namin. Mirror in the wall, host the most beautiful, no joke lang. Yung na to, yung hotel na to ay pareho lang talaga sa nakita naming picture sa online. At yun nga, dito ang pinili ni Daddy Tim na kasi maganda yun ang gusto nga niya. So, ayan, dumating kami sa aming kwarto at of course, mga kananay, i-unload na naman So, yung yan. room namin for how many days? Ayan. So, maliit lang siya compare sa dati naming inanuhan. Pero, 2 bed man siya. 2 bed. 2 queen bed. Ayan. At saka gusto ko yung floor because hindi carpet. Ayaw ko kasi sa carpet nang dahil mabaho ang carpet. May amoy. Ayan. Tapos, ito naman yung bathroom nila. Yung mirror in the... Uy, may bathtub. Ito yung shower room nila na may bathtub. O, yan. Okay. And ito naman yung toilet. And also a towel. And mirror on the wall. Who's the most beautiful? Ayan. And that is Tim. I'll throw it down there. Okay. I said that up. The same in the room is the same in the picture. I like it, the bed. Ito yung tanawin na makikita mula sa aming bedroom. O diba, ang ganda-ganda ng tanawin, at pag nakaupo ka dyan sa veranda, ay super relaxing ka talaga, at panunuorin yung mga yachts ng mga mayayaman. Wala man tayong pera, so manunood na lang tayo sa kanila. At yan na nga, may nagtatanong sa akin, bakit daw walang tao dyan? Maraming tao, kaso lang wala sila sa labas ng dahil taglamig. Subukan mong maligo sa swimming pool ng taglamig, ay kung hindi ka ba mangisay. Falls na kasi dito ngayon, so malamig ang hangin, malamig na ang panahon, kailangan mo nang mag-jacket. Kapag hindi, ay nako. Hi! Do you have the key? Okay. Okay, let's go. Okay. So, gusto ni Daddy Tim, pupunta kami sa baba, parang tingnan kung anong mayroon sila. Siyempre, magnosi din kami mga kananay kasi first time namin pumunta dito. Kaya kailangan makikita namin ang mga amenities nila. Actually, maganda naman talaga ang sa baba. Talagang gustong-gusto ko. Magaling talaga si Daddy Tim pumili ng place na kung saan kami pwedeng mag-stay. Nandito na nga kami sa baba at lalabas kami doon sa nila, yung yard nila. Titingnan namin kung ano ngang mayroon sila. So ito nga yung entrance niya. Entrance ba ito? Siguro entrance ito, hindi. Basta labasan mga kananay, no? Tsaka malaki naman ang swimming pool nila. Ilan bang swimming pool nila dyan? Basta maiilan silang swimming pool talaga. Ang ganda naman ng area. Ayan. Swimming pool yan. Kaso lang walang tao nang dahil nga taglamig. Of course walang maliligo kasi pag maligo ka dyan na ganitong weather na malamig ay mangisay ka talaga. Ayan. So, maganda ang labas nila. Ayan po. Pwede kang umupo dyan. Yan. Pagkatapos mong aahon sa tubig. So, alam niyo ba mga nanay, ang nagustuhan ko dito talaga, napaka-quiet place, no? Tsaka, kumbaga, ma-relax yung isipan mo. Ayan, tingnan mo yung nila. Yung parang relaxing talagang tingnan. Very quiet. So, dito pala mga kanana, itong area na to na malapit sa dagat, ay, meron palang wedding dito. Hindi ko alam kung anong oras. Pero, ayan na nga, hinahanda na. O, diba? Nakita ko nga yung bride Tapos, ayan, dyan ang nila, venue nila. So, ganun na ang mga wedding ngayon mga kananay, no, na Katoliko lang ata nang nasa church, no, pero karamihan talaga ng mga katulad nila ay nasa resorts, nasa mountain, ganyan sila dito pag mag-married sila. Sa atin lang yung yung nasa church talaga, pero yan na nga. Modern na yan dito sa kanila. Tapos yun, may mga upuan doon. Siguro pag gabi yan, maganda yan tingnan kasi lalagyan yan ng
mga lights, yung lights camera action. So dito naman itong area na ito ay may bar ito siya, no? Bar dito mga kananay, sa taga Pilipinas, no, na especially sa mga tao diyang maghilig sa para ka nagtatrabaho ng bar na hindi nila alam. Ang bar dito ay ganyan, yung pwede kang uminom ka ng alak dyan, pwede yun, dyan ka mag-order. Yan ang bar nila. Uupo ka lang dyan at iinom. Hindi katulad dyan sa pinag-iisip ng mga buzzer natin na kung ano-ano na lang. So ito nga yung labas nila. Maano talaga, maganda sa mata natin. Nagkakamot, mayroon palang nilagay si Matthew sa bulsa niya. Kasi mayroon talagang mga green plants, no? Katulad ng, palm tree. Ayan. So, pwede ka talagang mag-relax ka talaga dyan. Ang tanawin, ang ganda. Tapos, upo-upo ka dyan. Magdala ka ng coffee. Tapos, magdala ka ng headset. Makinig ka ng music. Or ano mang gusto mong, pwede ka rin maglalakad-lakad, mag-exercise para namang umano yung tuhod. Tumibay. Ayan, ang laki ng swimming pool talaga nila. Basta maiilan silang swimming pool talaga dyan. Laki ng swimming pool. Mayroon pa sa kabila. So, kahit maraming tao, magkasyang-kasya talaga. So, ang Daddy Team talaga ay para siyang nag-survey. Tinitingnan lang talaga niya kasi nakikita kasi namin itong hotel na to noon, mga kananay. Tapos, ayun na nga, curious lang kami. So, maganda naman talaga siya. Gusto ko siya kasi nga, ang ko talaga ay tahimik. Grabing tahimik talaga. Yung parang, malayo sa stress, malayo sa marites. Ako lang ang nagmarites sa inyo dito. Ayan, kaya ay marites ko sa inyo mga kananay kahit wala kayo dito. So para rin kayo nakapunta ng dahil nga ay binibidyo ko nga para sa inyo. Ayan. Ang ganda lang ng molding ng building na ito. Gustong-gusto ko yung molding niya mga kananay. So, meron na ngang fireplace nang dahil nga malamig na ang panahon. So, wala. Nag-ikot-ikot lang kami dyan. Tinitingnan lang namin ang beauty nila. So, di ba? Ang ganda mga kananay, no? Gustong-gusto ko yung molding talaga ng yung gilid-gilid na yan mga kananay. Yan ang gusto ko. Gusto kong pagmasdan. So, yan yung nila, yung style ng entrance yan. Entrance na talaga yan mga kananay. Ayan. Syaro, pag hindi pa yan entrance, manakayo na yan. So, ayan. Parking lot na yun doon. Kung saan ang gusto mong mag-parking. At pwede ka rin magtakbo-takbo. So, ayan ang veranda nila. Ang ganda mga kananay. Ako nagustuhan ko talaga ng dahil nga quiet, peaceful. Kasi mas maganda talaga yung fishbowl. Peaceful mga kananay, no? O diba, very relaxing. Basta para sa akin, maganda siya. Very relaxing. And, nakaka-refresh ng utak. Magdala ka lang ng kape dyan. Nang dahil nga first time namin dito, so ang Daddy Tim ay pumunta sa online at naghahanap ng aming makainan. Nang sa tingin niya ay maganda man, ay yun ang ginugugol niya at tinitingnan niya kung saan ang daanan. So ayan, wala ata siyang signal. Mahina ata ang signal niya. So, nga, gagamitin niya ang kanyang GPS papunta doon. At sabi ko nga, bilisan natin nang dahil ma-traffic. Nang dahil ma-traffic, matagal tayo makarating at pagdating natin doon, punong-puno na. So, dumating na nga kami kaagad. Ang bilis mga kananay, no? Inuna nila si Matthew, which is gustong-gusto ko talaga. Ang bata naman talaga ang unahin. Pero tinikman ko yung hipo nila. Ay, ang sarap talaga. Parang nasa Pinas ako. Yung galing talaga sa dagat na na hipon. Yung manamis-namis pa talaga. Kasi alam natin ang lasa ng presko talaga, no? So, ayan si Matthew. Ay, nakakain na siya. Pero kami, nag-antay pa lang kami. At kalaunan din, dumating din yung pagkain namin. Sa akin naman ay, ano ba yung in-order ko? Mahi-mahi ata. Isda. At saka, kay Daddy Tim naman, sandwich na fish. At may beans siya. Excuse me. So, yan, tinatanong kami dyan kung masarap pa yung pagkain namin. Sabi naman namin, yes, masarap na masarap and we love it. Oto-oto rin. No, hindi nga mga kananay, no, masarap talaga ang pagkain nila. Malasahan mo talagang presko. Yan ang gustong-gusto ko sa pagkain. Yung malasahan ko yung presko ba na hindi na lang ang malasahan natin yung pampalasan na lang nila. Pero yung shrimps talaga ay naku, ang talaga presko talaga. Medyo may kamahalan man lang nila yung pagkain nila, pero satisfied ka naman. O yan, tikita na yan sa Daddy. Mahilig din yan siya sa sandwich na na fish.
Ang sabi niya, masarap daw talaga sa kanya. Hindi man ako pwede makatikim sa sandwich niya kasi may mayonnaise. Pinalagyan ng mayonnaise. So, kay Matthew, pati yung french fries ni Matthew ay masarap. Natikman ko talaga at gusto ko pa nga bumalik doon. Kaso lang kasi, pag umaalis talaga kami, nagbabakasyon kami, ay gusto naming ma-experience yung mga restaurant na hindi pa namin napuntahan, na hindi pa namin nakainan, ng ganyan. So, ata itong ko, yung parang maliit na, yung gulay ko, yung parang maliit na repolyo, sprout ba yan? Tawag yan, pero masarap naman pala. Kaso lang, yung mga ganyan na pagkain, pag mayroon kang thyroid ay parang hindi ata yan maganda. Saka may rice sila. Ay, nako. Yan talaga in-order ko kasi may rice sila. At saka yung nasa gilid, ang sarap yung parang nila, parang ensalada nila. Hindi ko alam kung ano yan, may halong prutas. Pero masarap siya, hindi ko alam kung anong nilalagay dyan. Yung fish ko naman ay sobrang laki ng fish ko, no? Hindi ko talaga yan na siya nauubos. At dinala namin yan, parang snacks ko din yung kinagabihan, o diba? Kasi nga, pag ako'y nagugutom talaga, humihilab yung tiyan ko kasi nga nagkaroon nga ako ng ulceration, ulcer. Yan nga, kumuha ako sa french fries ni Matthew kasi nga masarap talaga ang french fries ni Matthew. Tsaka, kung paano nila niluto. Basta masarap yung pagkain nila dyan. So, ayan na nga, ang laki ng tinitake out ko dyan, yung natira kong pagkain. At pagdating namin sa hotel or mga 8 o'clock, kinain namin dalawa ni Matthew. Pero, almost si Matthew lahat ang kumakain. Yung bata, yung anak ko talaga, kasi gustong-gusto din niya yung isda. So, si Daddy Tim, sila kasi yung mga Amerikano, mga kananay, isang agahan lang sila, isang tanghalian at isang hapunan. Pero hindi na sila nagugutom. Ako naman, iba naman ako mga kananay, gusto ko, kain ako ng kain, katatapos ko lang kumain, lumilingon pa rin ako, baka may pwede pang makain. Kasi yung pagkatapos kong kumain mga kanana, ibig kong sabihin, gusto ko na naman ng prutas, gusto ko na naman ng ganito. Yan. Masatisfied ako kung makain ko yan lahat. Para bang ang dami na talaga ng appetite ko na ma-appetite talaga yung bungang ako. Katapos namin kumain ay naglalakad-lakad muna kami. Pumunta kami dito sa 3rd floor ng kinainan namin at tinitingnan namin ang tanawin doon sa baba. Hanggat kami nakarating dito, ayan, yung mga nakikita nyo na mga bangka na yan, na pangdagat, ay yan po ang mangingisda. Socialist ang kanilang mangingisda dito. May proper talaga sila na sasakyan na hindi sila mahirapan, no? Oo. So maraming mga preskong mga isda dyan. Kaya yung mga kinakain namin, preskong-presko na parang ako lang. No joke lang yung parang ako lang mga kananay. Ayan na nga. O, dyan sila nangingisda mga kananay. Everybody, and happy 10 years anniversary for us. Happy anniversary, dear. Open it. 10 I years. cannot open. Oh, let me open. Open. And, ta-da! Tiyadan, mga nanay, mayroon kaming 10 years wedding anniversary na gift si Daddy It Tim. says Genevieve and Tim on it. Yes. My one and only love. Ito yung ano ko mga nanay, ito yung una niya bigay sa akin. Ito namang yung sa ngayon. Oh, ay, ang laki mga nanay. Ang laki kasi laki ng mukha ko. Thank you, Daddy. You're welcome. 14 years wedding anniversary for us. Okay. Messi? And it goes on the other hand. This one because There's something I fit too on it. mga nanay dagana kay kong ring. Ayan.